praise God at sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Okay. Itong sa akin, nagawa ko ng listahan dito kasi sinulat ko talaga yung mga importante na na mga details para may guide sa Itong sa akin naman, parang lang din, gusto ko lang i-share to kasi nag-chat ako kagabi kay Brother Wendell. May tinanong kasi ako sa kanya about doon sa sa bakit galit yung church doon sa mga mason, kasi yung brother ko kasi is one of them, parang ganun. Tapos tinanong ko si Brother Wendell, tapos meron siya pinakita sa akin na yung book na nandun yung nakasulat kung bakit ganun talaga yung church sa parang condemn sila. So naintindihan ko, malinaw na malinaw doon. Tapos yun nga, it leads to na naisip ko na may pangyayari sa sa life ko, sa family ko, na talaga siya, grabe. Parang wala talaga, kumbaga kung sasabihin natin na madilim, talagang kadiliman yung kadiliman talaga, parang walang Diyos, walang talaga, walang faith, ganun. Kasi although yung family ko is a Catholic family, pero yung parent kasi namin, hindi sila talaga masabi natin na may devotion, nagsisimba, parang casual talaga na mas pipiliin pa ng mama ko na mag attend sa mga business niya during time ng pagsamba kaysa magsimba, magpunta ng Kaya ako particularly, kasi ako yung panganay, lumaki talaga ako na hindi talaga ako na sa church, parang wala lang. Tapos mabigat sa akin yung mga prayers, magpe-pray, hindi talaga, kumbaga may struggle talaga sa kalooban ko na nakakapagod naman ito. Tapos yung magro-rosary, luluhod ka matagal na minuto, abutin pa ng mga oras, ganun. Talaga sa akin yan, mabigat talaga sa kalooban yan. Kung pwede lang magawa ng excuse, gagawin ko talaga. Parang yun ang mindset ko talaga dati. Tapos yun, yung mama ko, yung family ko, naging active kami sa occultism. Kasi yung mama ko, naalala ko, before ako umalis pa Saudi, that was between 2013 at saka 2014. Grabe talaga yung namin sa mga albularyo, yung mga pampaswerte, yung mga habak. Meron ako noon, kami lahat talaga, meron kami. Naalala ko, before ako umalis ng Pinas, meron ako noon, dadala ko dito sa sa bewang ko. Tapos marami pa, may dalawa akong dalawa yung sa akin pero hindi ko na maalala kung saan nakalagay yun. Kasi naalala ko, kasi nanonood na ako ng punto por punto that time. Medyo sobra sa mga siguro almost 2 months na akong nagsusubaybay dito. Na-realize ko talaga na wala talagang kabuluhan yung bagay na yun. Talagang wala talaga siya. Tapos yun, ako before, nung nag-college na ako, ko na lang, wala talaga akong believe sa religion. Totoo talaga yan. Ako, masabi ko talaga na naging din ako, parang mas ko yung mga ng atheism. Kasi nakikita ko yung mga sa akin, naghihikayat sa akin, na nakikita ko naman sila, wala ring magandang sa buhay nila, parang ganun. Yung iba, magaling sa Biblia, pero nakikita ko naman sa mga gawa nila, wala din. Yung mga kaibigan ko sa Badista, yung mga kaibigan kong Baptist. So particularly talaga yung dalawa na yan sila yung naging ko lalo na nasa Thailand ako. Yung dalawa talaga na grupo na yan ang mga kamingle ko, kasi mostly kasi doon nakakasama ko, yun ang nila Suppose ako lang yung medyo Katoliko, pero hindi din naman ako devoted. Wala din akong sa sarili kong ba. Tapos yun, kasi wala din naman akong makakasama doon, kaya naano ko sa kanila. Kaya laging pinapamukhaan lang sa akin yung yung Ephesians 2:8. Lagi talaga sinasabi sa akin yan ng mga kaibigan ko na hindi mo na kailangan ng mga gawa, kasi yung Panginoon natin, na-save na tayo. By the grace of God daw, sabi. Lagi nilang sinasabi yan, lalo ng pinsan ko. Sabi niya, na-save ka na. Hindi mo na. Kaya ako naisip ko naman, ganun lang pala kadali yung yung kaligtasan. So kaya ako masyadong nawala yung lumayo yung loob ko sa Katoliko, kasi sa Katoliko nakikita ko ang dami-dami talagang ginagawa.
padasal, may mga ganyan-ganyan pa. Tapos, yun ang tumatak sa isip ko. Pero ako, hindi rin ako believe doon sa sinasabi ng pinsan ko. Kasi nga, nakikita ko naman siya, sinasabi niya gano'n. Pero yung mga ginagawa din kasi, parang marami ring mali, marami ring kasalanan. Kaya sabi ko, wala rin talagang maayos na religion. Yun ang nasa isip ko, wala talagang maayos. Yun ang tumatak sa isip ko. Kaya ako, mas naano ako sa occultism. Simula nung mag-join ako sa EC, yung networking. Meron kaming training dyan. So, nung nag-start ako, kasi sabi kasi, may belief kasi sila na ang kasi natin, yung aspect kasi natin, meron tayong conscious state at saka unconscious state. Yung ginagamit kasi yan siya, pang-align daw dun sa unconscious mo kasi habang ikaw daw ay nagpapahinga, yung unconscious mo nagte-take over siya sa katawan mo. So ang ginagawa kasi nila para daw yung grasya bubuhos talaga sa iyo. Gagawin mo yung dapat naka-align yung conscious at saka yung unconscious mo, dapat naka-align daw yan para yun ang sinasummarize ko lang yung belief about that. Kasi siya parang meditation siya meditation siya na music na talagang pinapakinggan mo habang tulog ka, ganyan. Tapos yung tinanong ko, sinabi ni Brother Angel, hindi talaga yun against sa CCC. So yun, nalaman ko na wala pala talagang tutuluhan yun. Tapos isa pa, na-involved din ako sa yung Judaistic mysticism, na yung Kabbalah, yung belief na yan na may dalawang direction daw kasi talaga yung ng tao pag dito daw sa mental state, ka daw mas ma-discern mo yung ng God, pero hindi sinasabi kung si Kristo, sinong God na wala sinabi, basta lang talaga siya, parang divine hindi ko alam, basta walang explanation na doon. Tapos doon sa sexual part, kasi meron daw mga tao na sinasabi doon na mas sa loob ko, parang naintindihan ko na ito talaga yung parang na totoo that time. Parang totoo talaga siya kasi sabi ko, yung mga tao kasi, yung mga makamundong tao, yung masyadong napopokus sa mga makamundong bagay, talaga sila, malayo sila sa Diyos. Kumbaga, hindi sila malayo talaga sila kasi yung energy kasi nila, doon nila nafo-focus doon sa earthly things. So yun ang doon, parang hindi talaga sila sa Diyos kasi nga iba yung direksyon na tinatahak nila. Whereas kung dito ka sa na yung nagme-meditate, yung nagdadasal, na humingi ng na yung china-channel mo yung energy mo dito sa malapit daw sa mas ma-discern mo daw yung power ng Panginoon. Yun ang explanation doon. Pero sabi ko naman kasi parang ito yung parang ito yung totoo. Ganyan pero na-realize ko talaga lahat yan wala. Tapos to make the long story short, doon sa trabaho ko before, na-notice ko nagkakaroon naman ako ng maganda naman talaga yung career ko nung nasa Thailand ako, maganda yung trabaho ko doon, Lucky and South. Kaso napapansin ko talaga every time hindi talaga siya nagtatagal, as in maabot lang siya ng mga ilang taon, tapos bigla rin naman nawawala, tapos mag-shift naman ako ng career, ganun din, maganda yung simula, pero wala din, hindi talaga siya nagtatagal. Walang nagtatagal talaga, yun ang napapansin ko. Tapos hanggang ngayon, nag-try kami na nag-try akong mag-invest doon sa networking. O nakapag-start ako, kumikita na rin ako doon. Kaso hindi rin talaga nagtatagal, mga 3 years lang talaga siya, nawala na rin. Simula nag-stay ako sa Manila kasi yung sinabi ko doon sa training namin sa JLIM project, marami na akong customer doon sa may Rosario, Pasig, doon sa Green Hills, San Juan, gano'n, kasi nagbi-BMS kasi kami doon, umiikot-ikot kami doon. Tapos medyo gipit talaga kasi kulang, alam nyo naman pag nag-stay ka sa Manila, pag wala ka naman tayong ibang work doon, para ang laki ng gastos, mahirap talaga. So nakapag-decide ako na uwi ako na Mindanao. Kaya doon, hindi rin nagtagal, mga 10 days lang namatay yung mama namin. So na-realize ko na talagang nagbago yung plano, nagbago talaga lahat, kasi gusto ko pa sanang bumalik, i-continue yung ginagawa ko dun sa wala, hindi ko na rin talaga kaya ginawa ko, yung mga customer ko doon, yung na-build up ko na doon, binigay ko lang doon sa upline ko, siya lang yung nag-follow up. Tapos
ulit, nag-invest kami nag-ano kami ng babuyan ganyan. Hindi rin talaga nagtatagal, pero maganda naman talaga yung start sana. Kaso yung napapansin ko talaga, kasi ako, hindi rin talaga ako nagsisimba. Totoo talaga yan. Kasi nga, doon sa belief ko, ibalik ko yung una na nawalan ako ng belief sa mga religion. Hindi ako nagsisimba, as in hindi rin ako nagpe-pray ako, pero I'm not in a state of grace still, so wala ring kwenta ganun. Tapos yun na, pati yung relationship ko sa family ko hindi rin talaga maayos, tapos mainit yung ulo ko lagi. Parang yun ang na-notice ko. Kaya simula nun may nangyari itong nag-i-internet ako, na-stumble ko itong program na to, yung punto por punto. So ito lang talaga first time masasabi ko na dito ko naintindihan kung gaano talaga kahalaga yung pagpe-pray, na dapat nasa state of grace tayo. Naalala ko talaga yung sinasabi ni Brother Wendell lagi. Sabi niya na proper disposition of morality, state of grace at saka faith, para ganun, para daw talaga, para maayos yung natin, yung spirituality natin ganun. So nakikita ko na yung kahalagahan. So yun, nanonood ako ng debate. Yung ang nakapag-push talaga sa akin is yung debate talaga ni Father Darwin at ni yung kay yung ministro ng INC, yung si Parba. Kasi napanood ko talaga yun. Doon parang ako, parang kasi ako talaga grabe yung na nabautismuhan pa ako sa Pentecostal Church nung nasa Saudi ako, kasi sa kagustuhan kong makapagsimba, nalaman ko na meron palang Christian church. So, akala ko Catholic. So hindi ko alam na yung nag-invite sa akin pala Pentecostal pala yung yung simbahan. Pagdating ko doon, isa-isa yung mga membro, may mga Bible sila lahat Tapos yung yung pastor sa harapan, yung naabutan ko, nagtatanong siya, o sige, sino yung gustong mag-share ng verse about leadership. May nagtataas ng kamay, tapos may silang lahat may Biblia Tapos may nagbabasa. Sabi ko, ang galing naman ang gagaling ng mga tao dito sa Parang nahihiya din ako kasi hindi ako talaga Bible person, sa totoo lang. Tapos yung may nag-share yung about sa love, ganyan, may mga verses, ang bilis talaga nila, grabe. Tapos nung yung nag-invite sa akin, sabi niya, bro, may gagawin tayo after ng yung after ng worship. Sabi niya, sige, ano ba gagawin din? Yung pala, hindi ko alam na ilulubog pala sa tubig yung bautismo. Kasi sabi ko, parang napasubo na ako kasi nandun ako sa Sabi ko, hindi na ako nito, parang sige, pila. Okay. So yun, nagpalit ako ng damit, may pinasuot sila sa akin, tapos nilubog nila ako sa tubig. To think na parang wala lang, hindi ko masok sa isip ko kung ano talaga yung spiritual doon, ang impact niya. Hindi ko na-realize lately until nung napanood ko talaga dito sa punto por punto. So sa akin nung una parang wala lang, pareho lang simbahan lang din naman yan. Tapos nung inassign din ako, sabi nung area manager namin doon sa kumpanya ko sa Saudi, sabi niya, Orly, I will assign you dun sa Makkah. Sa Makkah daw. Tapos alam mo naman sa Makkah kasi parang pilgrimage kasi ng Islam yan. Hindi bawal talaga doon ang pumasok na hindi ka Muslim. So sabi niya sa akin, tinanong niya kung ano religion ko. Sabi ko, nagbiro ko sa kanya. Sabi ko na from my head to my waist, Christian. Pero from my waist pababa, Muslim. Tapos natawa siya. Nagbiro ko sa kanya. Sabi niya, mag-convert ka ng Muslim para i-assign kita doon, kasi yung tausog kasi namin na city officer umuwi, hindi na bumalik, nagsabi bakasyon lang, tapos hindi na, lumipat pala na ibang kumpanya. So yun, sabi niya sa akin, lipat niya ako. So yun naman, punta ako ng sabi niya, sige, mag-ano ka. Tapos nung nagpunta ako sa madrasa, may na-meet kong yung mga imam na alat ko, sabi niya, sige, mag-ano ka dyan, yung mag-recite daw ako ng yung first verse ng Quran. Sinusunod. Tapos ang daming nagpa-picture sa akin, grabe talaga, ang dami. Talaga, parang accepted nila ko, yung mga Pakistani, yung mga Indian Muslim, yung mga Masri, yung mga Egyptian, yun, at saka yung ibang mga Saudi.
Tapos tuwang-tuwa sila, ganyan. Iba nagbibigay ng bigay na sila ng pera, pero sa isip ko, grabe pala talaga yung parang maganda dito sa kasi nagbibigay ng pera, tapos parang sir. Pero naisip ko ngayon, although hindi ko naman talaga siya na-practice, kasi nga ayoko rin tinatanong lang sa akin, ang ayoko talaga yung nagdadasal na 5 beses sa isang araw. Yun ang lagi kong sinasagot ko sa parang joke lang sa akin ba, pero may pala talaga yun, may spiritual impact yun sa pala natin nung na ko dito. Kaya ako sabi ko, kaya siguro yun ang nangyayari sa buhay ko na walang siya, kasi hindi talaga siya hindi siya talaga naayon dun sa tama. Yun ang ko. Tapos simula nung napanood ko talaga, nagsusubaybay na ako dito, ang dami ko talaga natutunan sa totoo lang. Yung mga sinishare kaya nung nakaraan, yung sa kasi hindi ko talaga nasagot na maayos yung pinsan ko about dun sa Ephesians 2:8. May si Brother Aljan yung nag-share nung nakaraan na video na panood ko. Yung sinundan ko kasi yung verses na dapat palang pang-rebat doon. So yun, naalala ko na yun, talagang ko na yun, yung nasa James, yung sa James 2:19, 24, 26 yun. Talagang binasa ko yun kasi tinignan ko talaga, andito lang pala talaga yun. Kaya naisip ko, ang lang pala talaga sa atin is mag-study lang. Kaya sa mga nanonood na hindi Katoliko dito, ang ko lang talaga, yung message ko lang talaga sa inyo is huwag niyo pong iwasan yung ibang mga reading na yung naaayon lang sa sa pinaniniwalaan niyo. Kasi ang Bible kasi talaga is may marami talagang context. Hindi mo talaga siya pwedeng piliin lang yung babasahin mo tapos doon ka lang talaga mag-focus. Hindi talaga siya ganoon. Dapat talaga as in basahin mo talaga, intindihin mo as much as possible. Yung laging sinasabi ni Brad Jando dito doon sa niya, yung sa mga nakikipagdebate sa kanya na sino daw yung Bible scholar na nag-approve ng interpretation. So talagang sabi ko, talaga yung may sandalan, kumbaga yung may reference talaga. So yun lang. Tapos sa mga Katoliko naman na na medyo gusto nyong pumunta sa ibang grupo, ay ang masasabi ko lang din talaga, kasi based on my experience talaga, before tayo mag-decide na aalis tayo o ano man yung gagawin natin na iwan natin yung kinalakihan nating yung faith, especially pag Katoliko ka, aralin mo muna, intindihin mo kung ano talaga yung paniniwala, ano talaga yung doktrina meron tayo. Kasi usually talaga totoo yung sinasabi ng iba na ang dami talagang umanib sa ibang sekta na hindi talaga nila naintindihan, they do not fully understand kung ano talaga yung faith, kung ano yung nila. Kasi hindi rin, mostly kasi sa Katoliko talaga, totoo, hindi talaga nababasa ng Bible. Totoo talaga yun. Kasi mostly pinaniniwalaan yung occultism, yung mga yung magtabi-tabi po sa pag nasa pag nasa labas sila, pag umiihi, kasi takot sila na baka daw magkaano sila dun sa mga extraterrestrial na mga being. Tapos ang dami-dami talagang mga paswerte na hindi talaga related dun sa teaching. So yun ang na-realize ko lang talaga. So yun, kaya ako ngayon about sa prayer, tingnan ko rin yung prayer niya, yung kay Saint Father Pio, na yung the best time na mag-pray. So yun, pina-follow ko yun. Tapos napansin ko, simula nung ako dito, subaybay, parang madali na sa akin yung ganyan, yung mag-meditate, mag-pray, madali na talaga. Yung especially talaga yung rosary, guys. Yung sinasabi ko, guys, yung rosary talaga, guys, grabe talaga ang bigat ng ko talaga dyan before. Especially lang pag may lamay talaga yung nagpe-pray, syempre, di ba, service na may padasal, ganun. Kahit doon ayoko mag-join kasi parang sabi ko, ay nakakapagod talagang maghintay yun. Pero sa totoo lang ngayon, na-realize ko na dapat meron talaga tayong prayer, dapat meron talaga tayong faith, meron talaga tayong something na totoo na sinasandalan sa buhay natin para may direction. Kasi wala talaga ang sa akin kasi nangyari sa akin, wala talaga, as in before, wala talaga. Kumaga,
Katoliko lang, casual na ano, pero hindi talaga nagpa-practice. Wala talagang ano. Kaya yun lang din naman masasabi ko. Kaya sabi ko kay Brother Wendell kagabi, may share lang ako kasi ito yung nangyari sa akin. Alam ko maraming nakaka-relate sa ano, sa sitwasyon ko na ano, na ito, pero sabi ko lang before natin is mag-ano talaga tayo, aralin talaga natin. Yung iba kasi ayaw nilang magbasa ng Bible. Kung ayaw nyo manood na lang kayo dito. Kasi dito, mas marami akong natutunan talaga sa kapapanood dito. Hindi ako masyadong pero dito lang, nanonood na ako sa punto. Ang dami ko talagang nakuhang mga importanteng doktrina, mga importanteng bagay para dun sa natin, para nasa state of grace tayo. Yun lang talaga. So, yun lang, Brad Jando. Salamat.